So si Lord mga kapatid, meron siyang meron siyang gawain mga kapatid na ibinigay sa atin. O meron tayong mga tungkulin na ipinagawa ng Panginoon sa atin mga kapatid. No? So yung tungkulin na yan yung dapat natin gawin sa mundong ito mga kapatid. So ano ba yung pagiging steward mga kapatid? No? Yan yung mga inutos ng Panginoon sa atin dito, no, na hawakan. No? May inuutos ng Panginoon na hawakan natin dito. No, pangalagaan. Kung ano yung mga ibinigay sa atin ng Panginoon, kailangan natin malaman na hindi talaga to sa atin. Ipinahiram lang sa atin. Pag sinabing steward mga kapatid, ang stewardship is not about money. Though it includes money, it is more than money. It's all about your whole life mga kapatid. No? So yung ibig sabihin ng stewardship mga kapatid, is hindi lang patungkol sa pera. No? Kasama na dyan mga kapatid, yung mga physical nating pag-ari-arian. No? Yan po ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Ipinahawak lang po ng Panginoon. Sabi diyan sa Luke chapter 12 verse 15, and He said unto them, take heed and beware of covetousness. Alam niyo ba sabi ng Diyos? Sabi ni Jesus mismo, huwag kayong pangunahan ng inggit. No? Sabi nito, huwag kayong pangungunahan ng inggit. Dahil, sabi diyan, for a man's life consisted not in the abundance of things which he possesses. So, ang buhay natin mga kapatid, hindi nakasentro kung anong meron tayo. No? Kaya kung minsan, masyado tayo naiinggit, no? Nood tayo nanood ng vlog. No? Pero sa kanila, binigay yun. No? Sa atin, iba yung ibinigay sa atin. No? So, huwag natin ikukumpara yung ibinigay ng Diyos. No? So, katulad sa mga kapatiran natin, no? May mga kapatiran na meron sila. No, tayo ay wala, no? So, ibig sabihin, sabi ng Diyos, huwag natin ikukumpara yung sarili natin dahil pag nagkaroon tayo ng pagkukumpara o ang pangalan na ito, covetousness, pag-iinggit mga kapatid, no? Hindi yan nakasentro din yung buhay. No, akala ng maraming tao, nakasentro ang buhay pag may sarili ka ng bahay, no? Pag may sarili ka ng kotse, no? Hindi po nakasentro doon ang buhay natin. Ang buhay po natin, nakasentro sa Diyos. Mga kapatid, sabi dito, you cannot serve both God and money. Hindi mo pwede paglingkuran ang Diyos at ang pera. No? Susundin mo ang Diyos, susundin mo rin yung pera. Mamimili ka lang ng isa. Mga kapatid, So, ang Diyos, mga kapatid, lagi niya sinasabi sa atin, no, huwag kayong pagharian ng, mga kapatid, ng inggit, no? Huwag po tayong pagharian ng inggit, ng pagiging ganit sa pera, mga kapatid, no? So, meron pa sinasabi ang Bible, mga kapatid, no? Ang buong buhay po ng tao, hindi po pinupuno ng kanyang ari-arian. Ang bagay na meron tayo, ay bahagi lang ng buhay, pero hindi ito yung buong buhay natin. Kung may pera tayo, hindi ito yung buong buhay natin, no? Pero maraming tao, kinukonsider, ito ang pinakamalaking parte ng buhay nila, mga kapatid. Ano ba yung kinikonsider nila? Mayaman ako, no? Alam mo ba, maraming tao wala sa simbahan kasi alam nilang mayaman sila. Hindi ko kailangan ng Panginoon, no? Sasabihin nila, no? Iniisip ng tao na ang pera ang pinakamalaking parte ng buhay niya, pero sinabi ni Jesus, mga kapatid, ang pinakamaliit na parte ng buhay ng tao ay pera. Mga kapatid, ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa pera? Kailangan pong baguhin ang isip natin sa mga bagay na ito, mga kapatid. No? Ang sinasabi ng Biblia, ang pagiging katiwala ng Diyos is steward. No? So, hindi pa pwedeng masunod ang pera, hindi rin pa pwedeng masunod ang Diyos sa'yo kung sinusunod mo rin yung pera. Isa lang ang susundin mo. No? You cannot serve God and money, but you can serve God with money. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng pera, hindi mo rin pwedeng paglingkuran ng Diyos na sabay. Pipili ka ng isa. No? Pero pwede rin namang magkaroon ka ng pera at ipaglingkod mo sa Panginoon. No? So, ganito yan mga kapatid, naging example lagi, no? Yung mga may dito nagdaan sa Panginoon, no? Maraming pinagdaanan sa Panginoon. Alam niyo na-realize namin yung mga pinagdaanan namin ng aking asawa, mga kapatid, no? Naging testimony pala namin one day, no? So, hindi nyo alam yung pinagdaraanan nyo ngayon, magiging testimony nyo rin one day. No? So, sabi dito, no man can serve two masters. Walang taong kayang maglingkod sa dalawang master, no?
For either he will hate the one and love the other, no? Yung isa kagagalitan niya, yung isa mamahalin niya. Or else he will will hold the one and despise the other. Yung isa hahawakan niya, yung isa mababayaan niya, no? Kailangan iisa lang yung paglilingkod mo. Kung maglilingkod ka sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos. Kung maglilingkod ka sa pera, sa pera ka maglingkod, no? Maraming tao na wala sa simbahan, no, dahil nagkatrabaho, inuuna yung pera, pero hindi nyo ikakayaman yan mga kapatid, no? Mamaya malalaman natin kung kanino ba galing ang pera. Sabi diyan, you cannot serve God and mammon, no? Ano ba ibig sabihin ng mammon mga kapatid? Yan po yung demonyo ng pera, no? Meron po tinatawag na demonyo ang pera, no? Yung hindi mo pwedeng paglingkuran ng Diyos, hindi mo pwedeng paglingkuran ang espiritu ng demonyo sa pera, no? So, money is a good servant, but a bad master, no? Hindi ba pwede mga kapatid, pasunurin ka ng pera, no? Maliwanag po sa Bible na hindi pwedeng malingkod sa Diyos at sa pera, pero pwede mo nung gamitin ang kasangkapan ng pera para maglingkod sa Diyos, no? Pag sinunod mo yung pera, bad master yan, mga kapatid, hindi mo pwedeng paglingkuran ng pera, mga kapatid, no? No man can serve, no? Sabi niya, no man can serve two masters. Tandaan nyo lagi, no? Mamimili lang kayo, no? For the love of money is the root of all evil. Akala nila mga kapatid, yung pera ang dahilan ng lahat ng gulo sa mundo. Mali po yun. Alam niyo kung bakit? Yung pag-ibig sa pera ang dahilan ng kaguluhan sa mundong ito. Katulad nito, no? Maraming tao, no? Maraming tao nagnanakaw ng pera, no? Maraming tao, no, pumamatay para sa pera, no? No, meron talagang nagmamahal sa pera. No, sinabi ng Bible mga kapatid, huwag tayong magmamahal ng pera mga kapatid. Hindi mo pera ang nagiging puno ng dahilan ng lahat ng kasalanan. Ang pagmamahal sa pera, pag ito yung naging Diyos mo, doon nagsisimula ang kasalanan, no? Kailangan pong bantayan natin ang ating puso sapagkat lahat po tayo may tendency magmahal ng pera. No, lahat po tayo may tendency magmahal ng pera. Dahil lahat po tayo may temptasyon sa pera, no? Kaya nga bantayan ang puso. Tandaan, sisirain mo ang sarili mo pag inibig mo ang pera. No, maraming beses po mga kapatid binanggit sa Bible yung pagganit sa pera, mga kapatid, no? Mas marami pa yan sa kwento ng parabola ni Jesus. Meron pong 30 plus na parable si Jesus, no? 10 virgins, no? Mustasa, buto ng mustasa. Pinawawalang pera, no? Yung coin, no? Sa 30 plus na parabola ni Jesus, 11 po doon patungkol sa pera. So malaking parte po ng pananampalataya yung patungkol sa pera. At ayaw ni Jesus na mga kapatid, makontrol tayo ng pera mga kapatid, At mas marami pa po yung kwento patungkol sa pagiging ganit sa pera, patungkol sa impyerno, no? Bakit kaya mga kapatid? Kasi alam ng Diyos na maraming tao nakukontrol ng pera, no? Hindi dahil interesado ang Diyos sa pera mo, interesado ang Diyos sa puso mo mga kapatid, no? Dahil laging tandaan mga kapatid, no? Wala nang mas yayaman sa Diyos. Yung kaya mong ibigay na barya-barya, mga kapatid, yung kaya mong ibigay na barya-barya, no? Maliit lang yan sa Diyos. No? Akala mo kailangan ng Diyos yung pera mo. Hindi po. Maliit lang yan sa Diyos, no? In fact, kung kulang pa yan, kayang dagdagan niya ng Diyos. No? Kung may ibibigay ka, huwag mong kakalimutan kayang mas magbigay ng Panginoon. No? No? Ang kailangan ng Diyos, mga kapatid, makilala kung ano yung puso mo pag nakahawak ka na ng pera. Mga kapatid, sabi nito, for where your treasure is, your heart be also. No? Kung nasan yung pera mo, nandoon yung puso mo. Di ba? Ngayon lang po nagkaroon ng GCash, no? GCash, yung mga sweldo na pupunta sa GCash. Pero dati, nung panahon namin, nung bata kami, yung mga tatay namin, malalaki yung wallet, nasa bulsa, nasa bag, no? Sabi daw dyan, sa verse na yan, kung nasan yung pera mo, nandoon yung puso mo. Kung yung pera mo, bagong sahod, no? Naalala nyo ba yung dating sahod? Nilalagay sa envelope na brown.
no? Kung nandito yung sahod ng ano, no? Pag sumakay ka ng bus, no? Okay lang kahit hindi ka na makahawak, mahawakan mo lang yung pera mo. Di ba? Tama? Kasi nandun yung puso mo, nandun yung pera mo, mga kapatid. No? Kuwari, yung bag mo, andun yung bag mo, ano, may lamang iPhone 17 Pro Max, 2 terabyte. Tapos sabi ni Pastor, mag-picture tayo lahat. Tapos naiwan mo yung bag mo doon. Saan ka nakatingin? Sa camera ba o sa bag mo? Sa bag, kasi andun yung mamahalin nating pera, no? So, sabi nga dyan, no? Sabi nga dyan, kung nasaan ang puso mo, nandoon yung pera mo. No? Kung nasaan ang pera mo, nandoon ang puso mo. No? Tatandaan natin lagi mga kapatid, no? Hindi ba mas maganda mga kapatid, no? Bantayan natin ang puso natin dahil kung nasaan yung kayamanan natin, andun ang puso natin. Kung ang kayamanan mo ay nasa sanlibutan, andun yung puso mo. No? Doon ka nakatingin. Pero kung iisipin natin, no? Kung ipapagamit natin sa Panginoon niya, nasa ngayon yung puso mo? Nasa gawain ng Panginoon, mga kapatid, no? Ano ba ang tinatawag na stewardship, mga kapatid? May dalawang klase ng stewardship, no? Na pangalan sa Bible. Yung una, syempre, manager. Yung pangalawa, economos, manager of the house. Pag pumunta kayo ng Jollibee, hinahanap niyo yung manager. Yung manager ba may-ari ng Jollibee? Tagahawak lang siya. Ngayon mga kapatid, yung lahat ng pag-aarian natin, tagahawak lang tayo ng Diyos. No? Hindi natin pagmamay-ari yan mga kapatid, no? So, sabi rito sa Matthew chapter 20 verse 8, so when even was come, the Lord of the vineyard sent unto his steward, no, yung nagmamanage, no, called the laborer. So, ibig sabihin, yung salitang steward mga kapatid, yan yung tagahawak. Kung may pera ka ngayon, pinahawak lang yun ng Diyos sa iyo. No? So sabi dito sa sumunod, for a bishop must be blameless for as the steward, no? Dapat ang pastor ay hindi pinaghaharian ng pagiging galit sa pera, mga kapatid, dahil dun sa no? Not given to filthy lucre, no? Ano yung sabihin ng not given to filthy lucre? No? Hindi galit sa pera. No? Tayo? Taon-taon first fruit tayo. Tapos walang ibibigay na mangyayari, mga kapatid. Ayaw ng Diyos yan, mga kapatid. Ha? Kailangan meron talagang pagpuntahan ng pera ng simbahan. Hindi po dapat ganid ang pastor, no? For a bishop, yung salitang bishop, yun mga kapatid, yan po kinuha yung salitang pastor, sama-sama na po dyan, no? Must be blameless as the steward, no? Of God, not self-willed, no? So sabi nito mga kapatid, no? Dahil ang pastor ay nangangasiwa, at tagapangasiwa ng simbahan, mahal ako ng membro ko, no? So, ibig sabihin, naniniwala ba kayo mahal ako ng membro ko? Oh, di ba? So, dapat mga kapatid, ako si pastor, never akong, nangutang sa inyo. Meron akong pagkakautang sa inyo, mga kapatid? No? Pamasahe, yung ako pamasahe. Hindi po, mga kapatid, no? Mahal din po ako ng aking asawa. Mag-amen ka! Mag-amen ka, no? Ikinasal ako sa isang rich young woman. No? Rich young woman. No, mga kapatid, no? So, ang Panginoon, no? Hindi ko kailangang manghingi, no? Mangutang, mga kapatid, no? So, dakilang biyaya ng Diyos, no? Mahal, pero mga kapatid, pag mong kakalimutan, mas mahal tayo, mas mahal ako ng Diyos, mga kapatid, no? So, pinapagamit lang ng Diyos yung mga bagay na yan, no? Hanapin nyo po ang mga pastor na walang kasakiman sa pera. Hindi po pinag-aharian ng pera, mga kapatid, no? No, madali pong matukso sa pera. Lahat po tayo may tendency, mga kapatid, no? Huwag nyo pong problemahin ang pera, no? Si pastor po nag-iisip kung saan natin dadalhin yung ating kaparehan, no? Sa children ministry, no? Nakita nyo po ba yung TV natin hindi na natatanggal? Binilan po natin yan ng ng bakal, no? No, binilan pa natin sila ng bumibili pa tayo ng bond paper, no, para may pagdodrawingan sila. Mga kapatid, lahat po 'yan ibinibigay sa simbahan. No? Kung minsan meron pa silang mga price diyan. No, binibigyan. Lahat po 'yan ibinibigay sa simbahan. Lahat po ng ipinagkaloob niyo sa Panginoon, ibinibigay po 'yan sa simbahan. So ano po ba 'yung tinatawag na stewardship? No, a person who manages someone else's property, finances, or other affairs, no? So, ibig sabihin,
Pag tinawag kang steward ng Diyos, mga kapatid, tagahawak ka lang. O minamanage mo yung pinahawak sa'yo ng Diyos. No? Hindi mo pag may-ari yan. So ano ba yung dalawang fundamentals ng katotohanan sa biblical na steward o paghahawak, no? Unang-una, syempre, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, no? Pag mo i-claim, akin to. Tandaan niyo, mga kapatid, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, no? Sabi rito, mga kapatid, paano hindi dineklara ng Diyos na sa Kanya o na siya ang may-ari ng lahat, mga kapatid, no? Man, hindi magna-next. No? Declaration of God's ownership. God owns the heaven and the earth and everything in it, no? So, pagmamay-ari ng Diyos lahat, no? Yung langit, yung lupa, at lahat na nakatira dito. No? Sasabihin nyo, ay, akin tong lupa na to. No? Hindi po, no? Kaya nagbabayad ka ng ng amilyar, no? Kahit nabili mo na yung lupa, ginagabayad ka pa ng amilyar, no? Nangungupahan lang tayo rito, no? Sabi sa Deuteronomy chapter 10 verse 14, behold the heaven and the heaven of heaven. No, sabi ng Diyos, hindi lang yung langit na nakikita nyo. Yung buwan, yung araw, yung mga planeta, sa Kanya rin yan. No, yung heaven of heavens is the Lord's thy God. The earth also and all that therein is. No? So lahat daw na nakatira dito sa mundo, pagmamay-ari ng Diyos. No, akala mo, mga kapatid, no? Sa iyo na yan? Hindi po, sa Panginoon po yan. No, yung bundok na yan. No, may bumili lang, no? Naalala ko nung nag-rides kami nila Ma'am Romina, no? Nakita namin si Bong Revilla, no? No, binibili niya yung tinatanong niya magkano yung bundok, no? Mapunta sa kanya yung bundok, mga kapatid, pero sa Panginoon pa rin galing yan. No? Nagpa-picture pa si Ma'am Romina. No? Sabi ko hindi. No? Grabe, no? Grabe, no? Ang lalaki pala nilang tao sa totoong buhay, no? So, sabi sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof, the world, they that dwell therein. So, ibig sabihin, no, lahat po yan, mga kapatid, ay galing sa Panginoon, no? Pinapaupa lang sa'yo ng Diyos, no? The land shall not be sold forever, for the land is mine. Sa Diyos ang lupain na yan, no? For ye are stranger and sojourners with me, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, nangungupahan ka lang dyan. Napansin nyo yung mga, yung may mga sariling bahay, nagbabayad pa rin silang amilyar, kahit sa kanila na yung bahay. Pag hindi sila nagbayad ng amilyar, kanino na yung bahay? Sa gobyerno na, no? So, mga kapatid, meron talaga. So, mga kapatid, lahat po yan ay galing sa Panginoon. Pangalawa, God's own all the resources and the money of the world. No? Alam nyo ba kung paano umiikot yung pera? Mga kapatid, no? Alam nyo ba kung paano nagkakasweldo lahat ng tao? Mga kapatid, lahat po yan ay pinapaikot ng Diyos. No? Kung paano ka nagkaroon ng pera? Saan galing yung pera mo? Saan umiikot yung pera mo na yan? Naiisip nyo ba yan? Hindi yan bigla na lang dumarating. Umiikot yan, pinaiikot ng Diyos yan. No, mga kapatid, yan po ay sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Sabi rito, Psalms 50 verse 10, for every beast in the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know the falls of the fountain, and the wild beasts of the field are mine. So lahat po yan ay sa Panginoon, no? Ang hayop ay kasama sa pinapaalagaan sa iyo ng Diyos. Sino yung mga alaga sa bahay? Oh, lahat po yan ay alaga. Hindi. Tatlo. No? Dalawa, no? Yeah. Sino po ba yung mga mapagmahal sa hayop? Mapagmahal sa hayop, no? Meron ako isang pusa, dalawang pagong. Dalawang pagong. May isa pa. Ay, isa pa? Klaseng hayop yun. Oh, grabe, no? So, mga kapatid, lahat yan ay binigay. Alam nyo, mga kapatid, sabi sa Bible, no, kung mapagmahal ka sa hayop, mga kapatid, no, may pabor sa iyo ang Diyos, no? No? Grabe, no? So, sabi dito, no, sa Haggai chapter 2, verse 8, the silver is mine, the gold is mine, said the Lord. Yung pera, yung silver, sa Diyos. Yung gold ay sa Diyos, no? At lahat ng yan, sabi na yan ng Diyos sa Kanya. So yung pera na yan, mga kapatid, umiikot, hindi nyo ba alam kung paano nagkakaroon ng sweldo? Yung company nyo, nagkaroon ng pera ngayon, tapos papasweldo kayo 15 at 30.
Paano kaya umiikot yung pera? Naisip nyo ba yun? No? Lahat yan ng company sa Makati, umiikot lahat ng ano, di ba? No, paano napupunta, dumadaan sa kamay mo? Pinapaikot ng Diyos yan lahat. No? Minsan mga kapatid, pag ikaw ay Kristiyano, paborable ka sa Diyos, no? Declaration of God's ownership. God who owns all human life by reason of creation. Ginawa ng Diyos lahat, no? Sa pagmamay-ari niya rin lahat ng tao. Mga kapatid, sabi dito, for in Him we live and move and have a being. A certain also of your own poets have said we are also His offspring, mga kapatid, no? So lahat ng ginawa ng Diyos, tao, kung sinasabi mo tao ka, ginawa ka ng Diyos, pagmamayari ka ng Diyos. Kung sinasabi mo galing ka sa unggoy, ikaw na lang yon, mga kapatid, ha? Ang Diyos ang may hawak ng buhay mo, hindi po doktor. No? Kaya kayo, kung minsan, no, gulat na gulat kayo, grabe, sinabi ng doktor. Hindi po, ang Diyos po ang may hawak ng buhay nyo. Kung minsan, napagkakamalang kang patay na to, hindi po, buhay pa po ako, no? Malakas pa sa Panginoon, no? Sabi dito, no, ni Job, no? Seeing his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bond that he cannot pass. So, ibig sabihin mga kapatid, alam na ng Diyos kung hanggang kailan ang buhay mo. No? Alam na ng Diyos kung hanggang kailan ang buhay mo. So, wag mong, mga kapatid, no? Wag mong ikakaba kung kailan ka mamamatay, no? Isipin mo kung paano ka mabuhay para sa Panginoon. No? Dahil ang Diyos, hindi ka lang nilikha, kinubos ka rin ng Diyos sa kasalanan, mga kapatid, no? Sabi dito, no? Sabi dito, Declaration of God's ownership. God owns your personal life by reason of redemption. No? Ibig sabihin, mga kapatid, tinubos ka rin ng Diyos. But know ye not that your body is the temple of God, of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, no? So mga kapatid, kung ikaw ay ligtas na, lahat ba tayo ligtas na? Kung ikaw ay meron ka ng Kristo sa puso, mga kapatid, yung katawan mo, pinamamahay na ng banal na spirito. So yung katawan mo, mga kapatid, ay hindi mo pwedeng hindi alagaan. No? Alagaan mo yung katawan mo. No? Bawasan na yung pagpupuyat. Meron ba nagpupuyat dito? Oh, meron bang sobrang uminom? Meron, no? Meron, lagi na lang. Pastor, lagi na lang linggo-linggo kami na, no? Ayaw ng Panginoon niya. Kasi katawan niya, yung katawan natin, ay galing sa Kanya, no? Kaya po, ingatan niyo yung katawan niyo. Kasi ibinigay sa iyo ng Diyos yan, mga kapatid, no? Sumunod, Declaration of God's ownership. God owns your personal resources and your money. So, ang Diyos po, no? Sa Diyos lahat ng personal mo resources. Hindi dahil mas matalino ka o mas magaling ka sa iba, mga kapatid, no? Yan ay pagpapala ng Diyos. Sabi, kaya ako mayaman kasi matalino ako. Hindi po. Kaya ako may maraming pera kasi madiskarte ako. Hindi po yun ganun. No, lahat po yan ay biyaya ng Diyos. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ganito, isipin niyo na lang si Juan Tamad. No? Sabi ni Juan Tamad, kung mahal ako ng Diyos, papakainin ako ng Diyos. Yung bayabas na yan, mahuhulog na lang sa bibig ko. No? Hindi na isip ni Juan Tamad na binigyan siya ng Diyos ng kamay at paa para akatin yung puno ng bayabas. Kaya yung lakas mo, yung talino mo, mga kapatid, ibinigay lang ng Diyos yan para makakain ka. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki na matalino ako, magaling ako, madiskarte ako. Pagmamay-ari lang po ng Diyos yan, mga kapatid. Kailangan nyo malaman na galing po yan sa Panginoon. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth the power to get wealth. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para yumaman. No? Binigyan ka lang ng Diyos ng kapangyarihan para yumaman. That He may establish His covenant which He sware unto thy father, at it is this day. So mga kapatid, mga kapatid, si Lord ang nagbigay ng yaman. No, siya rin ang mga kapatid, nagbigay sa iyo ng talino para maging mayaman. No, ibinigay lang yan sa iyo ng Diyos, no. So ano pa ba? For you know,
Ito ay pinaka-importante mga kapatid, no? Si Jesus nagpakahirap para tayo ay yumaman. Ito mga kapatid, no? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became... Huwag niyo na papasukin, hayaan niyo lang. Kasi lagi nakakatok, babalik yan, ma-distract tayo. Ayan, tiisin nyo muna. No? So sabi niyan, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, that ye, through His poverty, might be rich. Ito ang ibig sabihin niya mga kapatid. No, lagi ko itong kinikwento, no? Sino sa atin ay pinanganak sa ospital? Taas kamay. Sino sa bahay lang? Sino hindi pinanganak? May mga hindi nagtaas eh. Oh, sino pinanganak sa ospital? Amen. Hindi ka bahay ka lang, huwag kang ano. No? Sino pinanganak sa bahay? Alam niyo kung bakit mga kapatid, no? Si Jesus ipinanganak sa sabsaban. Alam niyo ibig sabihin ng sabsaban? Amen. Sa kulungan ng hayop, sa inuman ng tubig ng mga hayop, mga kapatid, no? Sabi nito, siya na mayaman, si Jesus, though He was rich, yet for your sake, no, became poor. Siya na mayaman, naging mahirap para sa iyo. Sabi dito, that ye through His poverty might become rich. Pinayaman ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kahirapan. No, sino rito mga kapatid, no, may mga sasakyan. May 2 wheels. May 4 wheels, mga kapatid. Si Jesus, pag magpunta ng ibang baryo, no, ibang lugar, naglalakad lang. Si Jesus, mga kapatid, no, nung ipinako siya sa krus, isa lang yung damit niya, pinag-agawan pa, pinagpustahan. Kayo po, hindi po kayo makapagsimba pag pare-pareho yung damit niyo. Tama po? No? Ay, next week, ito na naman. Ayoko na kasi nakikita to sa video, no? No, gusto ko ayoko ulit-ulitin, no? Lagi na lang yun sa suot ko. Sino gano'n? No, sino gano'n, no, mga kapatid, no? So, ayaw ng Diyos yan. Ano, mga kapatid, no? Pabor sa'yo ng Diyos yan. No, si Jesus nga, mga kapatid, no? Walang Saint Peter. No, sino sa inyo may Saint Peter? No? Mayroon pong Saint Peter. Si Jesus, yung pinaglibingin niya, hiniram lang niya kay Joseph de Arimathea, mga kapatid, no? No, lahat ng yan, mga kapatid, no? Totoo si Joseph, no? No? Ha? Saint Peter libingan. Hindi naman libingan yung Saint Peter. Oo, mga kapatid, no? So, tandaan nyo mga kapatid, no? Lahat yan, sabi ng Bible, ng verse na yan, tandaan nyo to, ha? Si Jesus nagpakahirap, para sa kanyang pagkahirap, yumaman ka. Mga kapatid, ha? Tiniis si Jesus, no? Kung si Jesus magiging presidente, kung siya ay Diyos galing presidente, pagiging humble yun. Kung si Jesus magiging kapitan sa mundong ito, pagiging humble yun kasi galing siya sa pagiging Diyos eh. Pero si Jesus, no, naging pinakamababa sa lahat. No? Nagpakahirap siya. Pwede naman siyang galing sa mayamang tao eh, no? Galing siya sa mayamang pamilya. Pero bakit siya nagpakahirap? Para sa iyo mga kapatid, no? That he through His poverty might become rich, no? So, ibig sabihin mga kapatid, sa kanyang paghihirap, yumaman ka. No, dapat, panampalatayanan mo yan mga kapatid, no? And sabi naman sa kabila, kanina, binasa natin, 8:9, sabi naman sa kabila, 9:8, 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good works, no? Mga kapatid, no? Wala ka pang ginagawa, pinagpala ka na ng Diyos, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Dahil na kay Kristo ka na. Kailangan, no? In Christ ka. No? No? Lahat ng iyong lahat ng pinahawak sa iyo ng Diyos, pagyayabungin niya ng Diyos, sa biyaya, no? Sa lahat ng oras, habang panahon, mga kapatid. Ito ay biyaya lang ng Diyos. Pero, pastor, kapag nag-aaral, no? Tinatapos yung degree. No, maraming tao nag-aaral para magdugtungan yung pangalan nila, doktor, engineer, mga kapatid, no? Lahat yan po mga kapatid, biyaya lang ng Diyos. No? Ano ba yan mga kapatid? Ito, malapit na tayo magtapos, no? God owns world economy, mga kapatid, no? Sa Diyos, lahat ng galing, no?
yung ekonomiya natin, no? Sabi rito, 1 Samuel chapter 2 verse 7 to 8, the Lord make it poor and make it rich, He bring it low and lift it up. Ito mga kapatid, no? Hindi mo lahat pwede lahat tayo ay mayaman. Dahil kung lahat tayo mayaman, wala pong magsaserve sa atin. No, naisip nyo ba yun? Kung lahat tayo mayaman, no? Wala nang magbabantay ng SM. No? No, sabi dito, the Lord make it poor and make it rich, no? Siya yung tumatawag, no? Siya yung namili kung sino yung mayaman, sino mahirap, no? He bring it low and lift it up, no? Sabi ni David, mga kapatid, no? Simula nung ako'y bata pa, ngayon po ako'y matanda na, wala akong nakitang, anak ng Diyos na may lumos ng tinapay, no? Kung ang Diyos, mga kapatid, no, hindi ka gugutumin, hindi ka ginugutom, no? Maniwala ka ba na ang Diyos sa kanya lahat tapos gutumin ka niya? Mga kapatid, hindi po, mga kapatid, no? Sabi sa Bible, mga kapatid, no? Yung ibon, ang Diyos ang nagpapakain. May nakita na po ba kayong ibon namatay sa gutom? Unless tiradorin mo, no? Kaya pag may bumagsak na ibon, alam ng Diyos, no? Alam niyo mga kapatid, bago ka gutom, mamatay sa gutom mga kapatid. No, pag mamatay mo na lahat sa gutom, lahat ng ibon na nakikita mo. Sabi sa Bible, di ba? Kung pinapakain ng Diyos yung ibon, ikaw pa na tao. No? Pag yung iisip, ay, wala na, mamamatay na kami. No? Pag may nakita kang ibon, ay, may ibon pang buhay, hindi kami mamamatay sa gutom. No? Sabi rito mga kapatid, ito, malapit na tayo, no? Sabi rito, He raised out the poor out of the dust. Yung mahirap, tinatanggal niya sa kahirapan. And lifted up the beggar from the dunghill to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's and He hath set the world upon them. Yung katulad ng sinasabi kanina, yung ekonomiya, si Lord ang nagsiset up niyan. Ibig sabihin mga kapatid, no? Kung minsan mga kapatid, no, galing din ako sa hirap. No, galing ako sa hirap. No? Naalala ko dati pag kumakain kami ng yung alam niyo yung paksiw, dahil wala kayong pambiling wala kayong pambiling suka, yung tubig, tapos inaalatan ni mama, sabi ko, sarap ng paksiw natin ah. Di kasi nasa isip mo paksiw, di ba? Maasim, di ba? Sarap ng paksiw natin. Yung pala wala kayong pambiling suka, tubig na lang, tapos inalatan lang. Ito ba talaga yung paksiw, no? So, gano'n kami kahirap dati. No, nadadaya ko ng mama ko, nakala ko maasim, maalat pala yung sa bibig ko, no? So, sarap ng paksiw sa akin dati, no? Pero mga kapatid, no? Si Lord, inaangat niya yung mga gano'n, no? Hindi naman kami gano'n kayaman, no? Pero inaangat niya yung buhay, no? Sabi dito, He raised up the poor out of the dust, no? So, siyempre mga kapatid, may mga proseso yan. Tatanggalin na muna natin yung mga idols natin sa bahay, yung mga natin sa buhay natin, yung mga hindi natin kailangan mga kapatid, tinatanggal muna natin yan. Yung mga sumpa ng Diyos, tanggalin muna natin sa bahay natin yan. Dahil magsisimula dyan yung blessing ng Panginoon. No? Kaya nga napansin mo, nung nasa Panginoon ka, mas umayos yung buhay mo. Amen ba? Amen. No? Una, 2 lang gulong. Tapos, naging 3 na. Sino na nito 3 na gulong? No? Sino na may 4 na? Oh, sino na may 5? Amen. 5. Kasi extra yung isa, di ba? Amen, no? Dati, apartment lang yung bahay mo. Ngayon, may magkakaroon ka ng sariling bahay. No? Huwag masiraan ng loob. Huwag din masiraan ng bait, no? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, no? Ito, dito tayo magtatapos. Pangalawa, yung una, no? God owns everything. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Pangalawa, we own. Wala tayong pagmamayari, mga kapatid. Lahat yan ay sa Panginoon. Sabi rito, mga kapatid, next ko mga man, for we brought nothing into the world, and it's certain we cannot carry nothing out without nothing out. Sabi rito, mga kapatid, ito, no? Sino ba rito nung ipinanganak, may piso na sa May dala ba kayo piso? Nung ipinanganak kayo, may susi sa nung ipinanganak kayo. Wala naman po sigurong ipinanganak may susi na ng bahay o kotse. Sabi rito,
dumating tayo sa mundong ito, walang dala. No? So lalabas din tayo sa mundong ito, walang dala. Akala mo lahat ng meron ka ngayon galing sa iyo yan? Hindi po. No? Pagpapala ng Diyos, kaya siguro tayo napunta sa maayos na pamilya, maayos na tahanan, pero hindi po natin madadala yan saan? Sa kung saan tayo pupunta. Mga kapatid, isipin nito, may kwento mga kapatid, ito kwento. Di ba kayo makinig na kwento? Baka joke yan. Joke to, siyempre. Kwento to eh. Sabi ng isang asawang lalaki, mamamatay na siya. Sabi niya sa asawa niyang babae, Han, lahat ng pera ko, withdrawin mo. No? Dahil pag namatay ako, no, dadalhin ko yan kung saan ako mapupunta. Sabi ng asawa niyang lalaki, Han, pag binurol niyo ako rito, lahat ng pera ko, dali mo sa attic, no? Kasi dadalhin ko yan. Ngayon, namatay nga yung lalaki. Namatay yung lalaki. No, sabi ng lalaki, sabi ng asawa mo ba, namatay na yung asawa ko. Burol na niya. No? Sige, withdrawin ko lahat ng pera niya sa bangko. Dadalhin ko sa attic. No, so sabi ng pagkalipas ng ilang araw, yung asawa niya nilibing na. Ngayon, sa curiosity ng babae, tinignan niya sa attic, no? Akit siya. Nagulat siya. No? Nandun pa yung bag. Pagbukas niya, andun pa yung pera. Alam niyo sabi ng babae, sabi ko naman sa kanya wag sa attic, sa basement, kasi hindi siya makit ng langit, papunta siyang impyerno. No, kapatid, no? So, no? So, mga kapatid, no? Wala kang matadala. Kahit saan ka mapunta, mga kapatid, no? Kung mamamatay ka, no? Wala tayong matadala. Hindi mas maganda ipaggamit natin sa Panginoon lahat ng meron tayo, mga kapatid, no? Hindi ba mas maganda, no? No? Na ipaggamit natin. Lahat ng pera mo sa bangko, mga kapatid, galing lang din sa Panginoon yan, no? Ito, pinakamaganda, mga kapatid. Pag binigyan ka ng Panginoon ng pera, i-enjoy mo. Pag binigyan ka ng asawa, i-enjoy mo. Pag binigyan ka ng anak, i-enjoy mo. No? Dahil hindi na natin madadala yan, no? No? Alam niyo kung sino mag-i-enjoy niyan? Yung manugang mo. No? Wala mo nakakarinig. Wala tatawa ka kasi. May mga manugang pa ito mga to, no? No? May mga manugang. Tama ba manugang? Hindi niya na-gets, no? So, sabi dito mga kapatid, matatawas na tayo. Moreover, it is required in steward that a man be faithful, mga kapatid, no? So, dapat mga kapatid, kung pinahawak ka ng Diyos, dapat faithful ka sa pinahawak sa'yo. No? He that is faithful in that, sabi ito mga kapatid, alam niyo ba yung katulad na sinabi ko mga kapatid? Ang pinakamaliit na parte ng buhay ng tao, hindi po yung yaman. Sinabi po ni Jesus, he that is faithful in that which is least, sabi ni Jesus, siya naman pagkakatiwalaan sa maliit na po, parte ng buhay natin, which is yung pera, is faithful also in much. In he that unjust in the least is unjust in much. Sabi dito ni Jesus, siya na magpapagkatiwalaan sa maliit, magpagkakatiwalaan sa malaki. Kung hindi ka kayang pagtiwalaan sa maliit, paano pa pagbinigyan ka ng Diyos ng malaking bagay? No? If therefore ye have not been faithful in that unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? No, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit ng pera, no, hindi ka rin mapagkatiwalaan sa malalaking pera. Mga kapatid doon. So, yan po yung isinasabi ng salita ng Diyos ngayon. Wala tayong pagmamayari, no? At lahat po ay pagmamayari lang ng Diyos, no? Ito po yung, dito po tayo magtatapos. Your faithfulness is in the use of money will determine true riches in heaven. Dahil mga kapatid, no, tandaan nyo, mas mayaman pa rin sa langit. Ano bang meron sa langit? Yung lakaran natin doon ay ginto. Lahat tayo ay merong mansion sa langit. No, lahat po yan, mas maganda po sa langit, mga kapatid. Wala po tayong matadala, no? Ibigay natin sa Panginoon ay para sa Panginoon, mga kapatid, no? Magpagamit tayo sa Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Lahat po ba tayo katabalan lang ng Diyos? Steward lang tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tayo po yung pumigit.
Tayo po'y manalangin, tayo po'y yumuko. Lord, salamat Panginoon sa inyong dakilang biyaya. Kami po ay nakapag-aral ng salita. Nawa Panginoon sa buhay namin dito, sa mundong ito, matuto kami magpahawak ng pera ng maayos, Panginoon. Huwag po kami pakunahan ng tukso, ng ganit, Panginoon, sa pera. Bagkus, Panginoon, ipagamit namin sa inyo. Dahil ano man yung inilagay namin sa inyong paanan, Panginoon, ay nagbubunga, Lord. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo. Sa lahat ng aming natutunan, ipasok namin sa aming isip, ipasok namin sa aming puso. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, no?